Natapos ang ating last chapter sa Kaiju number 8, kung saan ibinuhos ni na Vice Captain Hoshina, at Captain Narumi ang kanilang natitirang lakas upang talunin ang kalaban. Sa kabila ng lahat ng kanilang ginawa, ay hindi pa din nila matalo ang Daikaiju, at sa puntong tatapusin na ng kalaban si Captain Narumi, ay biglang dumating ang Kaiju number 8. Ngayon, ating nang simulang talakayin ang susunod na chapter ng Kaiju number 8, at ito ay ang chapter 120. Nagsimula ang chapter, kung saan hindi makapaniwala si Captain Ashiro Mina, na muling nagbalik ang Kaiju number 8, at nagpaalam ito sa kanya na sasali na siya sa laban. Agad na naglaho ang Kaiju number 8 sa harapan ni Ashiro Mina, at ito ay nagtungo kung nasaan ang Daikaiju, at sinuntok ito sa tagiliran. Sa sobrang lakas ng pinakawalang atake ng Kaiju number 8, ay yumanig ang kanilang paligid, at may mga kuryente ang nagsilabasan sa kanilang tabi. Labis na nagulat si Kuruso sa kanyang nasaksihan, habang ang batang iniligtas ni Hibino Kafka noon, ay napatigil sa pag-iyak. Ipinakita naman si Vice Captain Hoshina, kung saan sinusubukan nitong tumayo, at nang buksan niya ang kanyang mata ay hindi nito inasahan ang kanyang nakita. Si Captain Narumi naman ay nanatiling nakayuko, habang nasa harapan niya ang Kaiju number 8. Sinambit ng kapitan ng first unit na ibibigay ko na sayo ang baton. Ngayon, ipakita mo sa amin kung ano ang meron ka, Kafka Hibino. Labis na nasisiyahan, at nagagalak si Captain Narumi dahil ang kanyang hinihintay ay dumating na. Inilipat naman ang scene sa Daikaiju, kung saan ito ay tumilapon pa atras, dahil sa lakas ng suntok na natanggap niya, at labis itong nasaktan, kung saan siya ay napasukan ng dugo. Ang Kaiju number 8 ay nakatayo sa kanyang harapan, at hindi niya inaalis ang kanyang paningin sa kalaban, na labis na ikinabahala at ikinatakot ng Daikaiju. Muli namang inilipat ang scene sa mga operator, kung saan nagulat sila sa kanilang nakita, dahil hindi nila inasahan na makakabalik pa sa laban ang ating bida, na si Hibino Kafka. Nakaramdam ang mga operator ng pag-asa na manalo at sinambit nila sa lahat, na ang Kaiju number 8 ay muling nagbabalik sa laban. Napasabi naman si Kuruso, na anong nangyayari. Sigurado ako kanina, na wala na siyang palatandaan ng vital signs. Ipinakita si Chief Commander Itami, na patuloy na pinagmamasdan ang laban habang sinasabi sa kanyang isipan, na isa itong himala. Iyan lang ang tanging paraan na maipapaliwanag ko ito. Gayunpaman, hindi ibig sabihin nito na pabor na sa atin ang sitwasyon. Inilipat ang scene sa Daikaiju, kung saan ang isa sa kanyang mga mata sa mukha ay biglang pumikit, habang nakatingin ito sa Kaiju number 8. Nagkaroon ng ekis na marka si Kafka Hibino, na nasa kanyang dibdib, ngunit hindi niya ito alintana at nanatili lang na nakatayo. Ang ekis na marka na nasa harapan ng Kaiju number 8 ay sumabog, at kasabay din nito ang pagsabog ng dugo ni Hibino Kafka. Labis na nabahala si Juzo Nogizaka sa nangyari kay Kaiju number 8, at sinabi nito sa kanyang sarili, na ang halimaw na iyon ay may kalamangan pa rin sa kapangyarihan, pagkatapos ng lahat. Bigla namang ipinakita ang dibdib ng Kaiju number 8, kung saan ito ay napinsala at lumitaw din ang kanyang bagong core. Agad namang naghilom ang sugat sa dibdib ng ating bida, at bumalik ito sa dati na para bang walang nangyari. Hindi inasahan ni Chief Commander Itami, na ganon nakabilas ang healing ability ni Kafka Hibino, habang nabigla naman si Vice Captain Hoshina, sa kakayahang taglay ng Kaiju number 8. Sinambit ni Vice Captain Hoshina, na ano iyon? Anong ginawa mo sa sarili mo, Kafka Hibino? Patuloy na pinagmasdan ni Hoshina ang Kaiju number 8 at nararamdaman nito, na may bagay na kakaiba na mayroon ang Kaiju number 8 ngayon. May kinausap naman si Hibino Kafka sa kanyang sarili at sinabi, na alam ko. Kumalma lang kayo, ilalabas ko din kayo maya-maya. Muli namang nagulat si Vice Captain Hoshina sa kanyang nakita, dahil ang nakatayong Kaiju number 8 sa gitna ng laban, ay naglalabas ng mga espiritu na nagmumula sa kanyang inaapakan. Patuloy na nagsilabasan ang mga kaluluwa sa paligid ng Kaiju number 8, na para bang isang umaapaw na napakalakas na kapangyarihan. Habang nakatayo si Hibino Kafka, ay naalala niya ang kanyang nakaraan, noong siya ay bata pa lamang. Ipinakita ang batang Hibino Kafka na may hawak na binocular, at ito ay nagulat dahil siya ay nakakita ng napakalaking kaiju, na lumitaw sa gitna ng syudad. Noong araw na yun, ay siya ang unang nakapansin sa pagsulpot ng halimaw, at agad niya itong inireport sa mga kinauukulan.
Pagkatapos niyang sabihin ang mga otoridad, ay nagtungo ito sa syudad upang pagmasdan ang halimaw, at sa panahong ito ay yun lang ang kaya niyang gawin. Ang batang Kafka, ay labis na nalungkot habang pinagmamasdan ang kanilang syudad na sinusunog ng halimaw, at siya ay nanghihinayang dahil wala siyang magawa. Pagkatapos ng nangyari ay sinabi ni Kafka Habino sa kanyang sarili, na noon, kung isa lamang sana akong kapitan, na may 99% unleashed combat power. O kaya isang master blade wielder, at ang pinakamalakas sa sharpshooter sa buong mundo. O kaya isang superhero, na pumatay na ng mahigit 10,000 mga halimaw. Kung hindi lang sana ako naging isang walang kwentang bata noon. Ang bahay na ginawa ng aking ama sa utang, upang matapos lang ito. Ang tindahan ng mga gamit, kung saan binilhan ako ng lola ko ng isang pencil case, na maaari ring gawing laruan. Ang tindahan ng fried chicken, kung saan nagpo-part-time job ang aking nanay. Ang Octopus Park, kung saan nakipagsuntukan ako sa mga 3rd grade. Ang PlayStation 2 na pinapangarap ko noon, na pinaghirapang bilhin para sa akin ng aking mga magulang. At ang pusa sana ni Mina, maaari ko sana silang mailigtas lahat, at mabigyan kami ng ibang hinaharap. Hindi ko kayang patawarin ang sarili ko, dahil doon. Ang batang Kafka Habino, na nagsisisi sa kanyang nakaraan ay biglang kinausap ng Kafka Habino sa kasalukuyan. Sinambit ng nakatatandang Kafka Habino, na alam kong ayaw mong maranasan muli, ang kahit isa man sa mga iyon. Ang landas na pinili ko pagkatapos kong lumaki, ay hindi iyon ang nakita mong mangyari, pero kahit papaano. Lalabas ako at makikipaglaban, sa paraang ikaka-proud mo. Pagkatapos magsalita ng kasalukuyang Kafka Habino, ay nilapitan siya ng batang Kafka, kung saan hinawakan niya ito sa likod. Hindi naman inasahan ng matandang Kafka ang ginawa ng batang Kafka, at nang tignan niya ito ay nakangiti siya sa kanya. Pagkatapos nilang magtinginan sa isa't isa, ay sabay na tumayo ang dalawa sa harapan, na buong tapang at lakas ng loob ang dala-dala. Unti-unti namang lumalabas ang kanilang enerhiya sa kanilang paligid, na tila ba inihahanda na nila ang kanilang sarili, sa magaganap na bakbakan. Nang mapagtonto ng dalawa nating bida na handa na sila, ay sabay silang nagsalita, na magsimula na tayo. Ibinalik na ang scene sa kasalukuyan, kung saan nananatiling nakatayo ang Kaiju number 8 sa gitna ng laban, habang may naramdaman naman na kakaiba sina Vice Captain Hoshina, Captain Ashiro Mina, at Captain Narumi sa katawan ng ating bida. Ang katawan ng Kaiju number 8 ay unti-unting nababasag, at naglalaglagan ang kanyang mga balat sa lupa. Sa puntong matapos at maubos na ang kanyang balat, ay lumitaw ang bagong Kaiju number 8 sa harapan ng lahat ng mga civilian, Defense Force troop members, at sa pinakamalakas na Daikeje sa kasalukuyan. Dito na natatapos ang Chapter 120 ng Kaiju number 8. Paki-like and follow naman po ng ating Facebook page, nasa description po yung link. Siya nga pala mga master, noong January 2 ay naglabas sila ng bagong chapter na 119.1, at ito ay hindi parte ng kwento. Ang susunod na chapter ay ilalabas daw sa next 14 days, at ito ay sa January 30, 2025. Muli huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe sa ating channel. Salamat!